Okay, magandang araw mga kabadyads, no? So ito, isa na naman problema, no? Ito ay pinorward na sa atin ng service mechanic ng dealer dahil ang problema niya ay pumuputok ang fuse ng ECU. So yan yung ating bibigyan ng solusyon mga kabadyads, at ituturo ko na rin sa inyo kung paano natin susolusyonan yung mga ganitong problema, kung ano yung dapat nating i-check dito kapag ganito ang problema mga kabadyads, no? So step by step tutorial din tayo, no? So awareness lang tayo para malaman natin yung mga ganitong problema o issue ng mga kabadyads. Okay, ito mga kabadyads, no? So ang problema niyan ay pumuputok ang fuse ng ECU, nakakatakbo lang siya ng hindi nakakalayo, pumuputok na agad ang ECU, no? Umaandar naman siya kaso pumuputok agad ang ECU, hindi pa siya nakakalayo. So yan yung susolusyonan natin mga kabadyads. Okay, ito mga kabadyads, no? So ito, pupunta tayo dito sa may pinaka fuse box. So ito ang fuse ng ating supply ng ECU, no? So ito yung nagsusolo sa pinakaibaba, 10 amperes. So ayan mga kabadyads, at malamang sa malamang naputok na agad ang fuse nito dahil walang ilaw yung ML at yung oil indicator. So ayan, putok nga yung kanyang fuse, no? So check natin yung supply kung meron. So okay naman ang supply, meron naman supply, so walang problema. Lalagyan na lang natin ng fuse ng mga kabadyads, at para ma-check natin kung ilaw ba yung ML at yung battery indicator, ay yung oil indicator niya. Okay, ano mga kabadyads, no? Nilagyan natin ng fuse, umilaw na yung kanyang MIL at yung oil indicator. So ang aalamin natin kung bakit pumuputok ang fuse. Okay mga kabadyads, no? Kapag ka mga ganitong issue, isa lang pupuntahan natin dyan mga kabadyads. Tuturo ko sa inyo kung paano, no? Wala na tayo paligoy-ligoy pa, direct to the point agad ang pupuntahan natin para mabilisan lang mga kabadyads, no? Para alam nyo agad kung alin yung dapat nating i-check kapag ganito ang issue ng unit na pumuputok ang fuse ng ECU, no? So ayan mga kabadyads, buksan na natin at i-check natin dito sa may part sa kanan. So ayan mga kabadyads, yung unit transel na yan, no? So i-check natin ang wirings niyan. Diyan malimit magkakaroon ng problema yan mga kabadyads. Okay mga kabadyads, no? I-check natin yung unit transel dito sa part sa kanan, no? So ayan mga kabadyads, ito yan. Ano nga ba ang trabaho ng unit transel? Ito ay isang suppressor diode para protektahan yung ating ECU sa biglaang pagtaas ng voltahe ng ating kuryente, no? So ito ang trabaho niyan, protektahan ang ating ECU para sa mga biglaang pagtaas ng kuryente ng voltahe, no mga kabadyads. Yan yung trabaho ng unit transel. Ito ay isang suppressor diode mga kabadyads, no? Kung sa Bajaj RE Compact, diode. So dito unit transel. So ayan mga kabadyads, ang meron nito mga ganitong unit transel ay ang facelift edition at itong mga Bajaj Maxima C. So ayan mga kabadyads, unit transel yan. Suppressor diode yan mga kabadyads. Yan ang trabaho niyan, protektahan ang ECU sa mga biglaang pagtaas ng voltahe ng ating unit. So yan yung trabaho ng unit transel mga kabadyads. Okay, ito mga kabadyads, no? I-check na natin. So ito yung kanyang kalimitan nagiging problema niyan sa wire, no? So ayan mga kabadyads, papakita ko sa inyo at para magkaroon kayo ng idea kung paano natin gagawin. So ayan mga kabadyads, no? So ang problema nito, ayan mga kabadyads, no? Meron siyang may sugat ang wire niyan. So yung pinaka positive connection niyan, yung brown wire na galing doon sa fuse box. So meron sugat, ayan mga kabadyads, no? Kaperasong sugat lang yung wire, no? So ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng sugat ang wire niyan? Kumikis-kis yan doon sa may pinaka chassis, no? So ayan mga kabadyads, kung mapapansin nyo, meron siyang sugat na ang wire, no? So balat na. Kumikis-kis yan doon sa may pinaka chassis, kaya pumuputok ang fuse ng ECU mga kabadyads. Okay, mga kabadyads, no? Napansin nyo na yung pinaka sugat ng wire. So kumikis-kis yan doon sa may pinaka chassis, kaya kapag kumalog, pumuputok ang fuse, no, ng ECU. So yan yung problema na mga ganitong issue ng mga kabadyads. Yun yung dapat nating alamin mga kabadyads, no? Share ko lang para alam nyo kung paano yung gagawin at alam nyo yung kung ano yung pupuntahan nyo ito trouble mga kabadyads. Okay, ito mga kabadyads, i-repair na natin, no? Dahil medyo nasapol sa puno yung pagkakabalat ng wire, ay papalitan na natin ng pin connector, no? So dudugsungan na rin natin ng panibagong wire mga kabadyads. So yan yung mga simpleng idea natin tungkol dito sa ating mga ganitong issue. Ayan mga kabadyads. Okay, ito mga kabadyads, no? Pakita ko lang uli yung pinaka sugat ng wire para alam nyo rin mga kabadyads, no? Ito yung brown wire na galing dun sa ating supply sa fuse box papunta sa ECU, no? Dadaan muna yan dito sa ating unit transel, itong suppressor diode natin. So ang trabaho ng suppressor diode ay para protektahan
ang ating ECU sa mga biglaang pagtaas ng voltahe, no. So yan yung ating trabaho ng unit transient. Suppressor diode yan mga kabajads, para protektahan ang mga electronic components sa mga biglaang pagtaas ng voltahe ng unit, no mga kabajads. Kaya may tinatawag na unit transient o suppressor diode. So ayan mga kabajads, yung trabaho ng ating suppressor diode o unit transient. Ang meron nito ay yung mga Bajaj Maxima Z at saka yung facelift edition, no? So ayan mga kabajads. So ito yung problema niyan. Nagkaroon ng konting sugat yung wire ng supply galing sa fuse box papunta sa ECU, no? So dumadaan muna sa ating unit transient o suppressor diode. Okay, ito mga kabajads, na i-repair na natin, no? So hahanap tayo ng pin connector, automotive pin connector. So ayan mga kabajads, no? Flex ko lang yung automotive pin connector. So yan yung mga ginagamit ko pang repair, no? So na-order yan sa mga Lazada o Shopee. So ayan, hanap tayo ng kasukat. So ito, ayan mga kabajads, ang pwede, no? So ayan mga kabajads, ang pangalan yan, automotive connector, no? So mga pin connector. So na-order yan sa mga Lazada o Shopee, meron yan mga kabajads. So yun yung mga ginagamit ko sa pagre-repair ng mga ganito mga kabajads. Okay, sa part na to, lalagyan na natin ng panibagong wire mga kabajads, no? Ipipress lang natin ng maayos para hindi siya nahuhugot ang wire. So ayan mga kabajads, yung ating pagre-repair ng mga ganyang pin connector, no? Katapos nating i-repair, ibabalik na natin doon sa kanyang terminal, no? So ayan. At pagka nitong mga linya ng wire, so kailangan nating hihinang yan mga kabajads, no? Para hindi naglo-lose connection. Ayan mga kabajads, hinihinang ko muna yan. Tapos lalagyan natin ng syringe cable tube para balot na balot at hindi pinapasok ng tubig. Matapos nating hinangan, lalagyan natin ng syringe cable tube para silyado at hindi pinapasok ng tubig. So ayan mga kabajads, no? Sinisil ko para hindi siya pasukin ng tubig mga kabajads, para hindi magkaroon ng problema sa pag-andar ng ating makina. So ayan yung mga simpleng idea natin mga kabajads, no? Okay mga kabajads, yung ating mga simpleng tips, simpleng idea tungkol sa mga ganitong issue, no? Kapag pumuputok ang inyong fuse ng ECU, so yun yung i-check nyo agad mga kabajads, dahil dyan kalimitan nagiging problema yan mga kabajads, no? So pagkatapos nating i-repair, so ayan, aayusin na natin ang pagkakalagay. So ito yung unit transient, no? Suppressor diode yan. So ang trabaho niyan mga kabajads ay yung protektahan yung ating electronic components para sa mga biglaang pagtaas ng voltahe. So yan yung unit transient o suppressor diode. So yan yung trabaho niyan mga kabajads. Pagkatapos doon sa likod mga kabajads, dito naman tayo pupunta. So ayusin na rin natin to mga kabajads, na medyo hindi maganda yung pagkakadugtong ng mga wire dito sa unahan sa may fuse box, no? Ayusin na rin natin yan. Okay, ito mga kabajads, no? Papaanda rin natin yung unit at ita-test drive din natin, tapos para pagkuha ni customer wala nang problema. So ayan mga kabajads, yung mga simpleng tips, simpleng idea mga kabajads kapag ganun ang issue ng inyong unit, no?